Mga kubanyan, this is another exciting day para sa pagluluto, kubar, at kukunin na naman natin again yung kusina. So, punta tayo sa kusina at magluto na naman tayo ng bagong recipe. Kakaroon naman tayo ng isang katakam-takam na recipe. At ang lulutuin natin ngayon ay paksiw sa gata bangus with a twist. Again, pinaksiw sa gata na bangus with a twist. At ang magiging twist natin ay gata rin naman na gulay. Gawin na natin, simulan natin okay. Ang unang ingredients natin para sa paksiw, of course, yung ating bangus na ready-made ko nang binili. Puro yan tiyaan, no? And another, of course, simple-simple lang. Paksiw Kapampangan na may gata ito. Luya, sili, and of course, yung ating gata. Gata siya, tignan nyo, cute ang dating kasi nga nagaling na ito sa freezer, na-freeze ko, nakahapon pa kasi na-ito dito. And then suka. So, gawin na natin, paghaluin natin, suka. Ang sukang ito ay sukang paundong. Pero pwede na naman yung pagkaraniwang suka tapos ilagay yung luya. Ilagay yung sili. Huwag masyadong masuka konti lang kasi para hindi sumobra naman ang asim, hindi lumapit sa asim. Okay. Tapos ilagay natin ang ating mga bangus. Ayusin. Next. Lagay natin ang ating gata. Lagyan ng asin. This time, hindi ako maglalagay ng patis kasi para safe sa mga may uric acid, yung mga matataas sa uric acid, bawal ang patis. Yung mga may uric acid dyan, hanggat maaari, bawal ang patis. Salang natin, bayaan muna natin kumulo. Takpan. Tapos ay igisa naman natin ngayon ang ating gulay. Ingredients natin: talong, sitaw, ampalaya, okra, at kalabasa para tayong nagluluto ng pinakbet. Of course, ang ating panggisa, bawang, sibuyas at kamatis. Wala tayong ilalagay na anumang sahog at wala rin tayong ilalagay na bagoong. Kasi nga, bawal sa may uric acid. Bawal sa mga may gout o may arthritis ang mga anchovies o bagoong. So, yung mga niluluto natin, puro mga healthy food. Maglalagay tayo ng konting tubig lang naman sa ating kawali. Ilalagay na sabay yung bawang at sibuyas. Pagkatapos, ating takpan para lumambot sibuyas sa pamamagitan ng mga pagpapakulo sa tubig. Hintayin natin ang pagkulo mga 1 to 2 minutes. Natin ang ating pinapakuluang bawang at sibuyas. Medyo malambot na, kaya lalagyan na natin ng mantika.
Yung mantika natin, dahil mayroon tayong gata, magmamantika yung gata, kaya konting-konti lang yung mantika, saktong-sakto lang na maluluto yung bawang at sibuyas. Pagkatapos ay atin ngayong durugin para maglasa ng gusto ang ating bawang. Dahil malambot na, madali lang madurog, at siguradong lasang-lasa ito sa ating ginigisa, sa ating niluluto. Sabay na ilagay yung ating mga gulay. Tandaan natin, huwag kayong maglalagay ng, hindi ako maglalagay ng bagoong. Kaya gulay lang muna. Hindi na ako maglalagay ng patis. Ibisak na natin. Pagkatapos, lagyan natin ng asin. Yan natin nakapampalasa natin. Asin lang. Muna natin mamaya, habang ang ating ngayong paksing ay salpuyang kumutulo, isasin natin at pagpasin yung patas ng gulay. Samantalang kulong-kulo na yung ating paksing, saka lang yun natin naglasa na yung ating gata at suka, saka natin lagyan ng tubig. Pakuluin natin uli at pag kumulo na, buksan natin ang takip para na sa ganun suminghang yung sobrang asin. Ilagay natin ang gata ng gulay. Ilagay natin ang kamatis. Ngayon, isutay natin ang gusto. Healthy food. Wala siyang, hindi ito linagyan ng anumang kontra sa uric acid katulad ng patis at bagoong. Kailangan lumambot ang ating gulay, kaya medyo dagdagan natin ng konti yung tubig. Tingnan mo, habang kumukulo naman ang ating paksiw, medyo mahina lang at pasingawin natin ang kanyang asin. Sabay na niluluto ang paksiw at ang ating ginataang gulay. Ilagay ang pinakahuli para sa gulay dahil mas madali na maluto ang talong. Tayo ng ibang sandok para sa ating paksiw sa gata. Kaya natin kumulo. Hintayin natin maluto sila. Palambutin. Hintayin natin maluto. Mga 5 hanggang 15 minuto luto na yan. Makalipas ang 15 minuto, ayan na ang ating gatang gulay. Tikman natin. Kulang sa asin, kulang ng konti sa alat. Alatan natin. Tapos atin ngayong ihalo.
Dahil ayaw natin ng betchin, ayaw din natin ng sobrang alat sa bagoong o sa patis. Hindi tayo naglagay ng bagoong patis. Kaunting-kaunti. About 1/8 teaspoonful na sugar. Haluin natin ulit. And then tikman ulit. Wow, sarap. Pagkatapos ating takpan ulit para sa final, hintayin natin ng another 3 minutes. Para lang manuot ang lasa ng huli natin linagay na tinimplang asin at asukal. Puntahan naman natin ngayon yung ating pinaksiw. Medyo maasim ng konti para mawala ng masyadong asim. Lagyan natin ng kaunting sugar, konting-konti lang. Tama na kasi sa alat, kaya lang medyo nangibabaw yung asim ng suka. Hindi natin tikman, hindi natin ng konti, diin lang, huwag tayo baka madurog yung bangus. Takasan natin ng apoy. Oops. Hindi natin tikman. Nice! Ngayon na pala na yung sobrang asim, nag-blend na yung asim, tamis at ang gagawin na lang natin, pabayaan natin kumulo ng walang takip, hindi katulad nito na nakatakip. After 3 minutes nang magkaroon tayo ng final na paglalagay ng mga sangkap, yung asin at saka yung asukal, asukal. Ngayon, buksan na natin. Oops! Luto na. Patay na natin. At atin ngayong i-twist. Ang dalawa. Ilagay sa ating lalagyan yung ating paksiw. Yan, paksiw sa gata. At i-twist natin. Ilagay ang gulay. Hindi kasi pwedeng isama yung pagpapaksiw sa gulay, yung iba kasi sinasama to kasabay ng paksiw. Matigas ang gulay kapag linagyan ng suka at sinama sa paksiw. So ngayon, ang ating finished product, ang pinaksiw na bangus sa gata with a twist. Come and enjoy it.